Woo! Mulan. Ay, taas ng cellphone holder ko ah. Hindi ako sanay ah. In-adjust ko na kasi ito eh. Lagay ko siya dito. Dati nandito yan. Kaya lang nakukupi kasi yung ano, yung goma. Nausi ako. Okay, tara tara. Recording ba ako? Dakdak ako ng dakdak. Kala ko. Game? Woo! Ito yung ano, parang ito yung first na legit na ulan ngayong May dito sa area namin. Last time kasi ito mga nakaraang araw, yung ulan na alam nyo yun, saglit lang, parang aambon lang ng bahagya. Although sa ibang lugar malakas yung ulan, 'di ba? May mga binahana. So far ngayon lang umulan ng ng medyo malakas-lakas. Medyo kinabahan nga ako kasi paglabas ko kanina ng bahay. Hindi ko alam kung dahil ba mahangin lang nung umuulan ng madaling araw, kaya medyo makalat sa kalsada, or worse, bumahana naman. Kasi dun sa tapat ng gate, ang dumi eh. Ang daming mga parang mga ali-alikabok na ewan, mga itim-itim, mga lupa-lupa. So hindi ko alam kung mga dumi lang yon na tinangay kasama ng mga dahon-dahon, or talagang bumaha. Kasi iba yung experience pag bumabaha, ganun eh. Kaya parang nanunumbalik yung trauma eh, tuwing na lang tag-ulan eh. So yun, hopefully saan ba to? So yun, hopefully maibsan nga yung baha. Okay lang yung ano eh, okay lang naman yun, yung baha. Okay lang naman sana kung hindi siya mataas, baga gutter deep lang, tapos nagsusubside agad. Yun kasi tolerable, 'di ba? Syempre alam naman natin ngayon, iba na rin naman ng panahon. Sobrang daming yung ulan, 'di ba? In terms of volume, sobrang dami pag bumubuo. So mau-overwhelm talaga yung mga drainage natin. Kaya lang sana, 'di ba, kung tuloy-tuloy yung agos niyan, or kung mas malaki yung holding capacity niyan, kahit pa paano mababa lang yung baha, saka mabilis talaga siya magsusubside. And sana bukod dun sa mga drainage, no, gawing part ng flood control talaga yung long term solution. Hindi lang yung mga hindi lang yung mga drainage, yung mga anong tawag nila doon, holding kinember loop. Yung kagaya sa BGC, 'di ba, or yung ginawa diyan sa covered court sa Quezon City. Ano ba? Holding pond ba tawag doon? Ewan ko. Basta yun na yun. Nagkakaintindihan na tayo. Yung temporary storage ng tubig baha. Ayan, doon siya redirect. So bukod dun sa mga ganyang klaseng flood mitigation infra, sana gawing ding part ng flood control yung pag-aalis na ng mga informal settlers sa tabi ng mga ilog natin, mga estero, mga creek. Kasi 'di ba, aminin man natin o hindi, 'di ba, pasintabi, pero isa talaga sila sa sa main contributor ng mga basura
no? Ng mga obstruction yan sa mga bodies of waters natin na yan, kagaya ng mga creek. So sana ayun, isama sila dun sa babudgetan, no? Para naman magkaroon din sila ng alam mo yun, dissenting lilipatan. Alam ko ginawa yan banda dito sa may Recto, yung sa may Tripa de Galina ba yun? Oh, yun, basta doon. Kitang-kita naman, 'di ba? Halos nalalakaran na yung estero mismo. Sobrang nanigas na yung basura. Tapos alam ko may napanood pa nga akong video noon na habang nagki-clean up drive, mayroon silang nasita. Kasi habang naglilinis sila, literal na may nagtapon ng basura. So alam ko tinikitan niya tayo So, 'di ba? Kung gusto talaga nating maayos yung sistema, 'di ba? Umpisahan natin dun sa mga root causes, hindi yung mga patsi-patsing solution lang. Kasi yung mga ganyan na upgrade lang ng drainage, wala yan, wala rin yung mangyayari hanggat alam mo yun, may mga nagtatapon pa rin ng basura kung saan saan, meron pa rin mga obstruction sa waterway, sa mga creek, estero. Bali wala yan, nagtatapon lang tayo ng pera dyan, di ba? So gusto na nating solusyonan once and for all yung problema, di isagad na natin, di ba? Sulitin na natin habang mainit pa yung topic, mainit pa yung issue. So yung sentiments ng mga kababayan natin, ng mga tao, no, mas makakakuha tayo ng support, di ba? Kasi alam natin yan, kapag ka may efforts na ulit, no, na i-demolish yung mga informal settlers sa mga estero, ganyan-ganyan, meron agad yung resistance. Meron agad yung resistance sa mga iba't ibang grupo, 'di ba, na anti-poor, ganto ganyan. Wherein hindi nga siya anti-poor Actually pro-poor nga siya, 'di ba? Kasi bibigyan natin ng alam mo 'yon, restart yung mga buhay nila. Na mabibigyan natin sila, ibabalik natin yung kumbaga na walang dangal sa kanila. Kasi nga sino ba namang tao, 'di ba, ang gugustuhin tumabi sa or tumira sa estero, sa creek na mabaho? Kumbaga wala naman yung iba diyan, wala naman talagang choice. So siguro kapag binigyan natin sila ng yun, something na pwede nilang magamit para mag-restart sa buhay, umpisa ulit, 'di ba? Feeling ko naman di naman yun anti-poor, 'di ba? Pabor pa nga yun Pucha, ang dami diyan mga middle class, gustong-gusto magkabahay na ganyan na libre sa gobyerno. Hindi mabigyan-bigyan, di ba? May iba nga dyan hindi na nga umaasa sa bigay. Hindi na nga umaasa sa housing ng gobyerno. Gusto na lang mangutang, mag-loan. Pero hindi pa makapag-loan kasi hindi naman sila qualified, di ba? Yung salary nila hindi umaabot dun sa limit. Samantalang ito, di ba, libreng pabahay na ng gobyerno. Magkano lang siya pinapahulugan, di ba? Parang less than 1,000. Parang ganun lang yata yung mga housing, di ba? Meron pa nga ako nakita noon, parang 800 per month ang hulog, di ba? Saan ka naman makakakita nun sa panahon ngayon ng bahay? 800 lang yung hulog mo. Parang, di ba? Kumbaga, ano talaga yun? Libre talaga yun. Essentially, libre talaga siya. Hindi naman kailangan talaga ng bayaran yun or hulugan kung kinakailangan. Kumbaga yung government, hindi siya more on income. Kasi kung income yun, pucha, hindi lang 800 yun. Kahit sabihin mong gano'n ang itsura nun or napakaliit niya, hindi papahulugan sa atin ng 800 yun a month, diba? Kumbaga pinababayaran siya ng gobyerno, diba? Para may sense of pride naman yung mga kababayan natin na beneficiaryo niyan, na itong bahay na to, dugot pawis ko to, inulagan ko to sa gobyerno, hindi ko to ninakaw, di ba?
Hindi ko inoccupied to, tapos inilaban ko na lang, ganyan. Hindi, inulugan ko talaga to. Ah, di ba? May ano, kahit pa paano yung dangal, yung sense of pride na yung bahay na yan, hinulugan mo. Hindi yan binigay. Diba? Hindi ko yan ninakaw. Diba? So, yun lang yan basically. So, kung ako yun, diba? Parang mas pipiliin ko na yun. Diba? Ngayon, yung sinasabi naman na ayan ya, isa pa sa problem kaya marami hindi ko makakagat dyan eh. Or marami, umiikot yung cellphone ko. Maraming umiikot. So may na-discover na naman akong problema dito sa ginawa ko. Kung inangat ko siya, tinanggal ko dun sa goma, umiikot, punyeta. So yun talaga yata ang kailangan kong gawin. Andun talaga siya as in sa goma. Ano to? Brigada Eskwela. Brigada Eskwela June 1. O yung mga students natin dyan, ha? Basta may mga gamit na ba kayo sa school? Yung mga college dyan, pang-enroll na ba? Kapit lang, makaka-graduate din kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong tatamarin. Kasi ilan ba? Mga 2 dekada lang ng buhay nyo. Wala pa nga yata 2 dekada. Huwag ka lang magdadrop or babagsak, diba? 2 dekada lang ng buhay mo yung bubunuin mo sa pag-aaral. Or 1.5 dekada lang yan. Pag hindi mo yan tinapos, hindi mo pinagsikapang makagraduate, buong buhay mo yun pagsisisihan, boy. Kaya ikaw ang talo sa dulo pag di ka nagsikap magtapos ng pag-aaral. Isipin mo na lang yung mga college grad nga, diba? Hirap na hirap humanap ng trabaho. Minsan napipilitang kumuha ng trabaho na hindi naman pasok dun sa kung ano yung tinapos nila nung college, pero napipilitan sila kasi konting opportunity, tapos ang dami mong kalaban na mas may experience, mas magaling kaysa sa'yo, diba? So putya, papatusin mo talaga eh, diba? What more kung, diba, kung hindi ka nakatapos. Alam mo naman dito sa Pilipinas kahit maintenance ka lang, kailangan may college degree ka dito, boy. Yun ang realidad ng buhay, diba? Siguro sasabihin ng iba dyan, meron namang hindi mga nakagraduate, diba? Inuna lang yung diskarte kaysa sa diploma. Yung classic classic argument yun ng mga taong gustong bigyan ng justification yung hindi nila pagtatapos ng pag-aaral. Pero yung sinasabing diskarte kaysa diploma, applicable lang yun kapag dinaanan ka ng konting swerte, di ba? Hindi lahat ng dumidiskarte na walang diploma nagtatagumpay. Mas nagiging mas matagumpay kaysa dun sa may diploma, di ba? Diyan, tumingin ka lang sa mga sa mga tropa pips mo diyan sa barangay nyo, sa lugar nyo. Bilangin mo diyan, ilan yung mga hindi nakapagtapos na inuna lang ang diskarte, hindi nakapagtapos. Pero ilan diyan yung talagang umasenso, dinaig yung mga nakatapos ng college. Kahit sa batch nyo lang sige, bilangin mo, diba? Magbilangam tayo. Diba? Hindi ka dapat mamili between diploma and diskarte. Kailangan mong pagsabayin yan. Hindi pwedeng diploma lang tapos wala kang diskarte sa buhay. Putya, wala ka rin mararating yan. Pero lalo kang mahihirapan marating yung goal mo kapag hindi ka nagsumikap sa pag-aaral, ba? Yun ang natin yun ang sistema natin ba? Swerte mo kagaya nung iba
mapatok sa negosyo, ganyan, hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral. Pero iba kasi yun eh, di ba? Hindi lahat ng nagnenegosyo nagtatagumpay, di ba? So kung nagtagumpay sila, gumana sa kanila yung diskarte lang, walang diploma. Pero ikaw, may chance ka naman na magkaroon ng diploma, eh piliin mo na yung diploma, tapos sabayan mo ng diskarte. Diba? Huwag ka lang mamili dun sa isa. Diba? May pagkakataon ka naman. Hindi yung, sige na nga, hindi na lang ako mag-aaral, mahirap ang buhay, diskarte na lang ako. Hindi katwiran yun. Especially kung bata-bata ka pa, 20s, pwede mong pagsabayin yun. Pwede ka mag-working student kahit hindi ka mag-full load sa college, diba? Paunti-unti ng units, at least may natatapos ka, umuusad ka kahit mabagal, kahit dahan-dahan. Yun ang importante ron. May mga nagsasabi, natutuwa ako sa mga ganun eh. Sila Bill Gates nga eh, sila Steve Jobs nga eh, di naman nakapagtapos, pero tingnan nyo, mga ulul. Sila Bill Gates, baka ano yun eh, saan ba nag-drop yun? Diba? Sa Harvard. Sa Harvard, ultimong maintenance nila matalino. Yung mga nag-aaral doon, puro mga henyo. So kahit mag-drop yun, henyo pa rin yun. Diba? Kahit gamitin nila yung diskarte nila, hindi na sila umasa sa diploma ng Harvard. Kaya nila yun. Pero kung maagayin natin mga tukmol lang sa gigilid, diba? Hindi natin afford yun. Especially nasa Pilipinas ka pa. Dito sa Pilipinas, lahat ng papeles kailangan mo ng diploma. Tangina, magme-messenger ka lang, gusto mo ng trabaho lang na bubuhay sa'yo, papakain sa'yo 3 beses ang araw, katakot-takot pa yan. May diploma, may NBI, police, hinginang yan, lahat ng papeles pakukuha sa'yo eh. Diba? So ano yun eh, hindi yun applicable sa atin. Yan. Oh, 7:36 na. Dito banda maaraw na oh. Pero okay na rin yan. Kaka-car wash ko lang eh. Ay, kaka-moto wash ko lang eh. Sarap. Kita nyo itong mga puno na to oh. Isa Quirino pinagpuputol eh no. Pero eto sana masalba. Hindi ko alam kung bakit may mga yellow yan eh. Parang may nabalitaan ako before na balak din putulin itong mga puno dito sa Gilmore. Sana naman wag. Ang presko ng hangin pag dumadaan dito. Kanina para ako nasa Pugon eh, pero dumaan dito medyo malamig yung hangin. Partida naka-jacket ako. Wag, sayang. Kakaunti na nga lang yung mga puno dito sa atin eh. Mapuputulin pa ba natin yan? So wag naman na sana. Well, maintindihan mo kung nagrereklamo yung mga bahay dito sa gilid. Pero mayayaman naman. Mayayaman naman kayo eh. Ba? Pwede namang ano, 'di ba? Isama niyo na sa budget ng maintenance ng bahay niyo yung mga puno. O kaya sa local government, no? Pag mga ganyan na identified na may mga matatandang, bilibang pala rito. Mga matatandang puno sa lugar nila, eh di baka pwede natin bigyan ng ano yan, tax exemption, di ba? Sa amilyar for example 1%, di ba? 0.5%, di ba? Pagpapakonsuelo, huwag nyo lang pag iniita ang putulin yan, sige, ibigyan ko kayo ng discount sa amilyar, di ba? Kung talagang mapapatunayan na yung puno is medyo ano na, medyo problematic na, like yung ugat,
medyo nagigiba na yung ano, yung wall, yung property, ganyan. Diba? Okay na yun. Kahit 1%, magkano ba yun? Depende lang siguro kung ilang percentage, no? Para, diba, win-win solution. Random lang naman. Random suggestion lang naman. Diba? Para naman maisalba natin yung mga greeneries dito sa Metro Manila. Iba talaga yung ano eh, iba yung preskong hangin na binibigay pag may mga puno. Legit yan. Dagdag mo pa dyan na makakatulong sila sa, yun nga, sa flooding. Pa ba mga issue ngayon? Wala na kasi ako maiisip na pag-usapan eh. Na ba mga latest chismis itong nagdaang weekend? Hindi ako masyado nakapag-SOCMED eh. Medyo bumisi tayo ng bahagya. Nakago. Yung issue niya no. Hot topic din ngayon yun, yung issue ni Idol Moto. 'Di ba? Nag-content siya regarding dun sa mga naka-illegal parking sa lugar nila. Na madaling araw na parang ang dami nakabalagbag, hindi lang sa hindi lang sa gilid, ultimong sa gitna ng kalsada. Sa kanila, dun yan sa may Inocencio, sa Tondo. Ang dami nakabalagbag, nakapark ng mga motor, ganyan. Dami talaga obstruction. So yung Raptor niya, Raptor ba yung sasakyan niya? O basta yung malaking sasakyan niya, obviously, di makakapasok. Madaling araw na yun, di ba? So, paano naman niya gigisingin isa-isa lahat ng may-ari ng mga motor doon? So, yun, kino-content niya. Tapos tatanong siya doon, kanino ba pwede magreklamo ng mga ganito, ganyan. Diba? Then meron po siyang isang video na umaga naman, tapos parang maliit na sasakyan lang yung ilalabas sana ng parking nila, pero ganun din yung sitwasyon, diba? Hindi rin makalabas basta ang dami nakapark. So kailangan pang ayusin, alisin yung mga nakapark na motor, ganyan. So nag-viral yun. And then pinuntahan siya ng MMDA, ganyan. So pagdating na MMDA doon, obviously, di ba, wala nang makakabutan kasi mukhang naitimbre doon sa barangay and all. Natembrehan yata sila. So lahat ng mga nakita doon sa video na nakapark na motor, tinanggal nila, nilagay nila doon sa parang covered court. Then merong isa doon na in-interview na parang ang sinasabi niya, sa covered court naman talaga sila nagpa-park. Ngayon pag naglalaro daw yung mga bata doon sa covered court, doon lang nila nilalabas sa kalsada. Tapos medyo ano pa nga yan pero medyo pinaringgan pa nila si doon, si Idol Moto, na parang lumalabas porket kalugar daw nila si Idol Moto, ganyan. Kinontent pa daw sila, ganyan. Hindi na lang kinausap, parang wala daw pakisama. Ano yun, mga typical na alibay na dahilan, diba? Parang gumagawa ka ng mali, tapos pag sinita ka, putya, manggagaslight ka pa. Unang-una, karapatan niya yun kasi meron siya sasakyan, meron siyang sariling parking, diba? Nananahimik yung sasakyan niya na, alam mo yun, ipapark niya lang naman, uuwi siya, gusto niya lang makauwi ng bahay nila, maipark na maayos, maipasok sa parking niya yung sasakyan niya.
Pero hindi niya magawa kasi ang daming nakapark sa kalsada, ang daming nakabalagbag. Diba? So, imbes nang intindihin natin, unawain natin yung tao, hindi siya anti-poor ulit. Again, sabihin yun, porket siya nakasasakyan, naka 4 wheels, saka SUV. Diba? Hindi pinag-uusapan dito yung klase ng sasakyan. Putya, kahit motor. Dun sa video ni Idol Moto, kahit motor, mahihirapan sumingit dun eh. Nasa gitna na eh. Diba? Nasa gitna. Akala ko nga noon, fiesta lang. Diba? Kung fiesta or may okasyon, maiintindihan mo pa yan. Pero kung halos araw-araw, kagaya nung sinabi niya dun sa video, palagi ganyan yung struggle nila medyo mali naman na yata yun. Diba? Hindi ano yan. Ay, hindi ubra yung ano dong, hindi ubra yung pakikisama doon. Disiplina kailangan mo doon. Tumabingino. Kita niyan, umiikot. Dapat pala nasa goma talaga siya, no? Park nga muna tayo sa gilid. Gising ko lang. Umiikot talaga siya, no? Dapat talaga nakaipit dito sa goma. Anyway, may lang natin ayusin. So anyway, yun nga, back to the topic. Siguro bago tayo mainis kay Idol Moto na porket in-expose, diba, yung mga maling ginawa natin, diba, dapat i-admit natin sa sarili natin na mali yun. May pag-uusap din tayo ng maayos, kasi for sure naman aware naman sila, diba, na mali yung ginawa nila. So imbis na parang magmatapang pa tayo na yung mali eh. Diba, alam natin yun, maling magpark sa kalsada. So hindi porket tinotolerate tayo ng barangay, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa atin yung barangay out of, yun nga, pakikisama daw, kumbaga i-justify pa natin na tayo pa yung galit. Diba? Parang ano bang tingin natin? Tama na ba yun? Diba? Hindi naman. Mali pa rin yung magpark sa kalsada. Ayun, dapat ano yan, dapat hanapan na lang ng long term solution, diba? Maghanap kayo ng isang parking space na walang may istorbo, o kaya yan, pag alam yung driveway kasi, wag din kayong magpapark, saka gilid-gilid lang, hindi yung mga naka double triple parking kagaya doon sa video ni Idol Moto, diba? Nasa gitna na yung mga motor, mga nakapark. Sobra na yun, hindi na yun hindi na yun kayang i-tolerate, hindi na yun kaya ng, alam mo yun, yung pakiusapan. Kasi sorry to say, pero parang bastusan na talaga yun eh, diba? Magpapark ka sa gitna, kahit sabihin mong gabi, yung porket gabi, alam mo walang manghuhuli eh, sasakupin nyo na, aariin nyo ng parking nyo yung kalsada, diba? Bumili muna kayo kasi ng parking space, maghanap kayo ng parking space bago kayo bumili ng ng sasakyan, diba? Again, hindi yun anti-poor, diba? Gusto lang natin ayusin, diba? Kung may mga bakanting lote dyan sa lugar nyo, magbayad lang kayo ng magkano, 20-20, 30 sa motor, okay na yun, pakiusapan nyo na lang, diba? Na ganung presyo, total kabarangay naman, ganyan, diba? Okay lang nga sana kung kung umaga, 'di ba? Yan. Alam mo gising yung niyan, alam mong gising yung driver. Mahirap 'yan pagka kagaya nun madaling araw. Diba? Yung ganong madaling araw, tapos dadaan yung sasakyan mo, gusto mo lang namang umuwi, di ba?
Eh lang, paano mo ipapasok yung sasakyan mo kung ang daming nakapark? And paano nga yun? Wag naman sana, 'di ba? Pero paano pag nagkaroon ng emergency? Nagkaroon ng sunog, 'di ba? Imbes ng tuloy-tuloy yung operation ng mga bumbero, tuloy-tuloy yung pagpasok nila. Hindi. Mapupurnada pa yun kasi may mga nagtatanggal pa lang ng motor, merong mga naghahakot na ng gamit nila palabas ng bahay nila. Diba? Total chaos talaga yun pagka may nangyaring aberya kagaya ng sunog. So, yung mga ganung bagay dapat kinokonsidera natin siya. At malapit na ako sa office. So siguro yun lang muna for today's video, mga karandoman. So thank you very much sa pagtutok, pakikinig. Salamat sa pagsasayang nyo ng ilang minuto ng buhay nyo, pakikinig sa akin at panonood. So yun lang guys. Again, this is DJ Rai. God bless and stay safe, and always remember, pray hard cause it works. Babush.